Again, makinig po sana kayo, Mr. President. Makinig din kayo, Speaker Romualdez. Sapagkat itong idea na naganap, no, na sinimulan ninyo nung kinwestiyon nila, yung Intel Fund, diyan nagsimula yan, ni BP Sara Duterte, ay pakulo ito, no? Nakakagulo na sila. At nangyayari na yung layunin nila, nakikita nyo, nagiging personal na. Nagiging personal na ang laban ng mga Duterte at mga Marcos. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Ka Eric at Ka Peter mga kababayan. Sina Ka Eric at Ka Peter mga kababayan. Grabe na ang mga nangyayari under sa administrasyon ni Marcos. Na pati itong mga men in uniform ngayon, no, na dating karespe-respeto sa paningin ng taong bayan dahil sa pagdisiplina noon ni Tatay Digong, tila'y naputikan na naman ng dahil kay Marbil na hepe ngayon ang nasabing ahensya. Naku naman po, na nagiging instrumento na di umano ngayon, no, itong mga kapulisan sa mga political harassment tulad ng ginagawa ni Vice President Sara Duterte, Pastor Kibuloy, FPRRD na ngayon balak ipa-ICC, Congressman Baste na dinidiin din sa kaso dahil sa paglaban niya kontra droga sa kanilang lalawigan, tila'y unti-unti nagiging martial law na. Kaya nga wika ni Sir Peter halata masyado na gustong-gusto di umano nila Tambakuting Liza na sila ang maghari sa loob ng Malacanang sa matagal na panahon. Naku naman po, kung kaya naman unti-unti na di umanong gumagawa ng mga hakbang ang mga ito upang sirain at pabagsakin itong mga Duterte at ang mga kasapi o malapit sa kanila. Tulad na lamang ni Atty. Harry Roque na ginigisa ngayon, no, at pilit na dinidikta na siya'y abogado di umano ng Pogo kahit wala namang katotohanan iyon. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kayang wika ng taong bayan mag-people power na, no, sapagkat pati ang mga kapulisan nagiging underdogs na ng mga Marcos Romualdez di umano. Sapagkat pera-pera na lamang di umano ang nangyayari at ang malala doon, ginagamit pa ang ating mga buwis o pera ng taong bayan sa kanilang masamang interes. Grabe naman yan. Na kung noon napatalsik itong tatay ni Kuting, dalangin ngayon ng taong bayan na sana'y kumilos na di umano at pababain itong si Junior dahil hindi na di umano nagiging maganda ang pamamalakad niya sa gobyerno. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ayoko sanang sabihin pero medyo nahawa to ng kabobohan din sa mga ibang taga-Congress doon. Sapagkat, again, makinig po sana kayo, Mr. President. Makinig din kayo, Speaker Romualdez. Sapagkat itong idea na naganap, no, na sinimulan ninyo nung kinwestiyon nila, yung Intel Fund, diyan nagsimula yan, ni BP Sara Duterte, ay pakulo ito. No? Ito yung binanggit na ni Ka Eric dati, no? Ito yung tinatawag namin nung araw na revolutionary dual tactics. Yan ang in-apply dito. Pero sa mas simpleng salita, ito ay deceit, panloloko. Yung revolutionary dual tactics na yan, political term yan, political jargon yan, Pero panguhudlom, kumbaga nabudol nitong Makabayan Black, itong si Speaker Romualdez na hindi na nag-isip. Sapagkat ang hinain sa kanila ay corona. Pagpapatuloy ng pamumunog pampolitika sa Pilipinas at walang katapusan. Inyo na yan. Basta't huwag nyo kaming titirahin. At ang target nila ay masalubsob. Huwag matuloy yung 2028 election. Para hindi makabalik ang mga Duterte. Na kung saan ay hindi mapipigilan at kitang-kita. Sapagkat napakapopular Halos walang nagagawang mali. Itong Vice President Sara Duterte. Tama. Yan po yan. Alam niyo ang isa pang nakakatakot yan? Makinig po kayo. Diyan sa Malacanang, lalong-lalo na po kayo, mawalang galang na po, Mr. President. Nakakatakot ang dulo nito. Tatandaan ninyo tatandaan po ninyo. Itong mga taong ito, itong Makabayan Black na to, kasama ito. At yung iba dyan ay, I think yung isa dyan ay halos kasing edad ko na. In her 70s,
mga bahagi na ito ng kilusan nang initsahan ng Granada ang Plaza Miranda. Ang layunin po niya, katulad nung ginagawa nila yung niluto ng Makabayan Block sa Kongreso at nila Speaker Romualdez, ay magpatayan ang naghaharing uri. Yan ang objective nung pag-iitsa ng Granada noong August 21, 1971 nang inutos ni Marcos. Basahin po ninyo ang kasaysayan. Ang kasaysayan ngayon ay pwede niyo nang i-google. At nandun pa ang dahilan ni Joma. Sabi ni Ibarra Tibianosa, yung isang CC member na Central taga-Bicol. Committee. Na Politburo. Sabi niya, Ito yung si Pilay? Oo. Si Pilay. Kajoma, mas matanda sa akin yan. Kajoma, sabi niya, bakit natin iitsa ng Granada? Maraming madadamay na masa. Baka malaman ng masa yan. Magagalit sa atin. Sabi niya, hindi. Sabi niya, kinakailangan natin gawin yan. And then, Joma explain about yung darating na armas, ano? Wala sa China. Wala sa China, no? Pero, ang maliwanag na sinabi ni Joma doon ay, baliwala yan, sabi niya. Kinakailangan mangyari yan. Sapagkat pag sumabog ang Granada sa Plaza Miranda, maraming mamamatayan, no? Na siyang nangyari nga. Yes. Ang Liberal Party ay ituturo si Ferdinand Marcos, Yun. no? At maniniwala ang taong bayan diyan. Ang mga kabataan na wala pang kamuwang-muwang, na hindi pa natin membro, na sumasama sa ating mga rally, ay mag-uunahang umakyat sa bundok yan ng Sierra Madre. Na nangyari din. Sa madaling salita, sinadyang itsahan ng Granada ang Plaza Miranda ng mga komunista upang makarecruit, upang magalit ang mga tao kay Marcos. At yan din ang naging dahilan, ka Eric, tatatandaan mo, nung makaharap ko si Senator Amy Marcos, ang daming nagalit sa akin doon na kung bakit daw nag-apologize pa ako sa mga Marcos sa pagkakaitsa ng Granada sa Plaza Miranda. Do you think, Peter, pwedeng gawin ng CPP, NPA, NDF na gumawa ng assassination, small unit team operations against Rodrigo Duterte or the Vice President Sara Duterte para hindi siya makasucceed at ang ituturo ng galit ng mga Duterte supporters ay si Marcos Jr. at magkaroon ng kaguluhan at pagkakaroon ng madugong komprontasyon sa pagitan ng mga Duterte political faction at Marcos Jr. Romualdez faction? Do you think that is a real possibility knowing the background and orientation and history ng mga komunistang teroristang grupong ito? Kasi Pwedeng gawin nila. Kasi ang objective, ka Eric, ay agawin ang kapangyarihang pampolitika. No? At sa kasalukuyan, hindi Narinig niyo yun mga kababayan, agawin ang kapangyarihan ng politika. Yan ang agenda di umano ngayon, no? Itong sinatambaliza at kuting sa Malacanang. Kaya ganyan pala ginigipit ang mga Duterte. Grabe naman yan. Pero sa tingin ko, malabong mangyari yan, lalo na alam na ng taong bayan kung anong klaseng paghihirap ang nararanasan ngayon sa administrasyon ni Junior. Paano pa kaya kapag itong si Tambana ang naging presidente? Di dobling pasakit pa. Ako naniniwala na nagtatagumpay na sila, pero nakakagulo na sila. At nangyayari na yung layunin nila. Nakikita nyo, nagiging personal na. Ang laban ng mga Duterte at mga Marcos. No? At yan ang gusto nila, magpatayan. Sapagkat yan ang gusto nilang puntahan na yan. Na nangyari, noong 1971, after na itsahan ng Granada ang Plaza Miranda. Ang nangyari dyan, talaga tumagal yung away na yan, tumagal yung laban na yan. At ngayon lang naibubulgar muli. yan. Hold your fire, Peter, sapagkat maganda yung sinabi mo. Hindi malayong posibilidad na gawin din ng CPP, NPA, NDF ang pamiminsala, physical, either assassination or orchestrated, calibrated bombing laban sa mga Duterte at laban kay Sara Duterte, sa tatay niya, or even dyan sa Kingdom of Jesus Christ, magpasabog sila dyan upang magkaroon ng calibrated, calculated reaction of martial law type na pag-react ang gobyerno. Hold your line kasi may kaugnayan dyan. Mukhang ito rin ang gusto nilang gawin. Yung digmaan ay itulak si Marcos para magkaroon ng polarization of political position against China and America. May ulat dito ang kaibigan natin tungkol dito, Peter, at himay-himayin natin as part ng ating huling bahagi ng talakayan at babalikan mo yung final analysis mo of how the CPP, NPA, NDF scandalously exploits the political and economic crisis kung hindi ito mabantayan at maibulgar. Tunghayan muna natin itong mahalagang ulat tungkol sa kabulastugan ng military agreements ni Marcos Jr. sa Amerika at ngayon nandito rin sa bansa natin ang mga tagapagtanggol ng digmaan ng Amerika, ang US State Secretary Anthony Blinken
and US Defense Secretary Lloyd Austin. Tunghayan po natin ito. Hindi lamang po ang paglubha ng krisis politikal at ang paglubha ng demoralization and a spiral downtrend of the level of professionalism of the Philippine National Police. Ang nakikita nating nagiging problema sa pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. Ang kanyang pagpapayag na tayo maging instrumento sa pag-forward at paglagak at pagtago ng mga armas nuklear at mga bomba at kagamitang militar ng Amerika in the guise of EDCA. At kukurampot na barya ng $500 million versus sa Ukraine at Taiwan ay billions of dollars ang binubuhos ng Amerika. Samantalang sa China, mayroon tayong 3.2 billion economic package, hindi pangdigmaan. Ito, pangdigmaan, hindi rin mapupunta sa taong bayan. How do you react to that kind of very baluktot, no? Tamang sobrang baluktot na konsepto sa foreign relations ng Marcos Jr. government? At itong EDCA na isang pag-ikot sa mga batas natin para itago ang muling panunumbalik unti-unti ng mga base militar ng Amerika sa loob ng kampo militar ng Pilipinas. At ang nakakalungkot, no, dun sa nakita natin kanina, no, yung $500 million ay hindi naman talaga pakikinabangan ng mga Pilipino. Yan ay pambayad dun sa mga military armaments na i-deploy nila dyan. No? Hindi naman, katulad ng nakita natin, hindi ba? Dumaan ang bagyo, bumaha. May nakita ba tayong Sa madaling salita mga kababayan, itong $500 million na offer ng mga kano isang utang. Kumbaga sinusuhong tayo na bumili sa kanila ng mga kagamitang pandigma na maaring gamitin laban sa mga taga-China. Dagdag pa rito na itong mga EDCA sites na sinabi nilang makakatulong sa mga mangyayaring pagbaha o kalamidad, wala naman nangyari o natugunan. Kaya sa'yo, Bongbong Marcos, mag-isip-isip ka ng maayos, hindi yung dahil may lamat ang pamilya mo na si Marcos Sr., dadamay mo ang buong sambayan ng Pilipino. Dinadamay mo lang kami sa kaguluhan lumipad na isa man sa mga helicopters ng inilagay dyan sa EDCA na ang isa sa dahilan, isa sa justification ng gobyerno ay humanitarian. Kaya nandito yan ay humanitarian pag nagkaroon ng krisis, pag nagkaroon ng bagyo, baha katulad nangyari niyan. Pero wala sila. Na absent. Yes, at nanonood ako, no, yung kainitan ng bagyo, nung kainitan ng baha ay napanood natin ang presidente sa isang briefing ng yung disaster briefing na ginawa diyan sa humarap siya, ginawa diyan sa bandang Rizal sa pagitan ng Rizal at saka ng bandang Quezon na President Marcos, President Bongbong was insisting na ang pinag-usapan kasi dito yung buhay ng something like 3,500 families na magugutom pagkat mga 2 days na yatang hindi nakakain yung mga tao kailangan yung pagkain ngayon yung sa panel yung babae na nasa tabi niya yung immediate na katabi niya I think she might be from the DND yung National sa Office of Civil Defense. Yes, Office of Civil Defense yung babae yung very very logical napakasimple sinasabi niya na Mr. President kailangan natin kailangan talaga na kumain na yung 3,500 families at helicopter lang po ang kinakailangan natin diyan ilaglag diyan tapos ang presidente nakatingin at hindi niya ang haba-haba ng paliwanag may mga kwan pa, may mga visuals pa load capacity. Tapos and he was insisting. Ang sinabi niya ay kalye, gawa tayo ng kalye. Hindi po pwede. Sabi niya kahit hindi na muna natin sementohan basta't magagamit yung makapagpadala. Sinasabi na. Siyempre yung babae presidente ang kausap mo But she was trying to be very hindi lang civil kundi or kind kundi maging maingat kasi presidente yung kausap mo and the president was insisting on magawa ng kalye para makadaan yung kalye yung kalye may baha paano kagagawa at immediate na hindi lang baha tatawid nakaduktong sa ilog saka it will take years for that to do that Mr. Peter. And besides binanggit mo nakalimutan ng presidente may air assets na pwede i-deploy. May mga Black Hawk at mayroon pang US counterpart sa EDCA. Ba't hindi yun minobilize? May mga Chinook. Nobody mentioned. Nobody talked about EDCA. Maingat sila. Yun ang punto ni Peter, mga kababayan. Bakit hindi ko yan? Bakit? Nandun nakita ko si Secretary Abalos Oster. Pero Gibo was absent Wala si Gibo. Si Gibo Chodoro. He should be there because he is the overall coordinator of Office of Civil Defense and DRRMC.
Kung tutuusin, ha? Sa kanya yun, totoo yun. supervisory agency. At saka siya ang kausap ng mga Amerikano diyan sa mga EDCA na yan. Yes, tama po kayo. Dapat siya ang nanguna, no? Nanguna sa pagsusulong no, magpalabas man lang kayo kahit isang helicopter. Wala tayong nakita. Wala. Nung umikot ang presidente sa Metro Manila para tingnan ang baha, yung damage, nakasakay siya sa military truck, kakaway-kaway na gano'n. Sabi nga ni Ted Filon, paano mo makikita yung kabuuan yan? Sabi niya, bakit pwede ka namang ba't hindi ka nag-helicopter, no? Para yung aerial, no? We have 10 na Black Hawk. Yes, All-weather yan, all-weather helicopter. Ang pangit pang tingnan to, nakakaya. I don't know kung sinong gago, kung sinong bombo ang nagpagawa sa presidente. Siyempre, yung mga tao naglabasan, nandiyan ang presidente, no? Siyempre, yung mga tao mahirap. Siyempre, yung mga taong mahirap, ang hinahanap nila doon, hindi ba, yung bigas na 1 kilo na nakalagay doon sa plastic, nag-iitsa siya. Para mga asong iniitsahan yung mga tao. Pero Kapiter, gawain niya ng barangay captain, hindi ang gawain. Kapiter, maganda sana yung talakayan natin pero inabot na tayo ng oras. At you will be back again sa ilang pang-episodes ng Pilipinas Nating Mahal. We will give you the final 2 minutes sa ating episode para sa iyong huling panawagan. Doon kanina sa binabanggit mo na bantayan ng mamamayang Pilipino ang pagsambulat ng krisis ekonomiya at pangpolitika na pwedeng sakmalin, gatungan, sulsulan o ilikha ng todo pa at palubain ng CPP, NPA, NDF dahil sila ngayon ay nakakanlong at nakakandong sa isang political unit ni Marcos through the cousin, Martin Romualdez, at ang urban operations nila ay nakadugtong doon. At pwedeng yun ang pagdaanan ng pagsulsol nila sa sambulat ng krisis sa politika at ekonomiya. Your final message. 2 bagay po, Mr. President. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nananawagan po ako sa inyo. Makinig po kayong mabuti. 2 bagay. Number 1, ulitin ko, babalikan ko yung sa KOJC, kay Pastor Kiberoy. Ano pong gagawin ninyo dito sa 7 to 10 millions na mga kasapian ng KOJC? Malaking, ang akin pong minumungkahi, inuulit-ulit ko. At ngayon ay uulitin ko. Kausapin po ninyo sila. Nawa ay mag-usap kayo ni Pastor Kiberoy sapagkat kinikilabutan ako. Nakakakilabot yung maaaring puntahan ito na walang ibang makakapigil po nito kundi kayo, Mr. President. Tama. Huwag po. Hindi ko maisip, kinikilabutan akong isipin na pag may nangyaring indulto dyan, no? Sapagkat yung mga kampo ng kadiliman, yung mga komunista, wala nang iniisip yan kundi kung paano palalakihin ang gulo. Correct. Doon ako pupunta sa number 2. Balikan po ninyo kung kayo man ang nag-approve niyang project na yan ng CPP-NPA na Makabayan Black sa Congress at kay Romualdez, siguro you were attracted by the idea na, pucha, tayo pa rin. Sigurado tayo hanggang 2028. Hindi nila tayo bibirahin. Oo. Pansamantala. Huwag po. Ang uulitin ko dyan, balikan po ninyo ang kasaysayan. Alam po ninyo, Mr. President, sasabihin ko sa inyo kung bakit bumagsak ang tatay ninyo, kung bakit bumagsak ang pamumuno ng tatay ninyo noong 1986.